Narito na ang balitang mula sa Yahoo News Japan na ibabahagi lamang ni Mr. Kwento sa inyo. Tinaguri ang isang bagyong mananalasa sa boxing sa Japan. Mga hapon, nabigay na ng mga reaksyon sa pagsulpot ng binansagang bad boy para sa kanila na si John Riel Casimero na sa ngayon ay nasa ilalim na ng Kamida Promotions. Isa na namang matinding alon ang yumanig sa mundo ng boxing, partikular sa Japan. Matapos ang anunsyo na si John Riel Quadralas Casimero ay pumirma na ng kontrata sa isang Japanese boxing promotional group sa ilalim ng pamumuno ng dating world champion na si Koki Kamida. Ang balita ay tila ba bombang sumabog sa industriya dahilan upang umalingaw-ngaw ang mga reaksyon ng mga fans at kritiko at nasabing, totoo nga ba ito? Ayon sa Yahoo News Japan, hindi may kakaila na kilala si Casimero sa loob at labas ng ring, hindi lamang sa husay sa paglaban, kundi maging sa kanyang reputasyon na maangas at pagiging bad boy. Ilang beses na siyang nasangkot sa kontrobersiya, kabilang na mga kaso ng disiplina, hindi pagsunod sa regulasyon at mga viral antics sa social media. Kaya naman, ang kanyang paglipat sa isang Japanese promotion ay tinuturing ng marami bilang isang napakalaking sugal para sa reputasyon ng Japanese boxing na kilala sa disiplina, formalidad at pagkakaroon ng mataas na moral standard. Sa isang pahayag ni Koki Kamida, makikitang kahit siya bilang boss ng nasabing grupo ay tila nauna ng sariling desisyon ng kumpanya. Anya, ang aming boss ay basta lang na nagpapasya ng mga bagay, kaya ako'y parang nakulangan sa paliwanag o hindi na kontento. Dito makikita ang tensyon kahit na sa loob ng management na kung saan ay may mga hindi inaasahang kilos na nagdulot ng kalituhan. Kung ano nga ba ang tunay na direksyon ng promosyon sa pagitan ng kontrobersiya at oportunidad? Ano nga ba ang posibleng dulot ng kontratang ito? Sa kabila ng mga negatibong komentaryo, hindi rin may kakaila na may positibong aspeto ang kontratang ito. Si Casimero ay isang dating 3-division world champion. Ang kanyang talento, exclusiveness at entertainment value ay hindi matatawaran. Kaya para sa Kamida Promotion, maaring ito ang kanilang paraan upang makapasok sa mas malawak na merkado at makuha ang atensyon hindi lamang ng Japanese boxing fans, kundi ang international boxing community. Kung magagamit ng tama ang personalidad ni Casimero, maaari siyang maging isang asset imbes na liability. Ngunit, kaakibat ng bawat oportunidad ay responsibilidad. Ang Japan ay kilala sa pagkakaroon ng mahigpit na regulasyon pagdating sa sports at public behavior. Kung hindi mapanghawakan ng maayos si Casimero ang kanyang pagugali, maaring hindi siya magtagal sa ilalim ng sistemang ito. Ang tiwala ng Japanese fans ay hindi madaling makuha, kaya mas lalong mahirap itong panatilihin kung mapapasama ang imahe ng kanilang lokal na boxing scene. Kaya para sa mismong Japanese boxing community, ito ay isang test case kung ang pagkuha ng isang bad boy ng boxing ay magiging tulay sa global visibility o magiging sanhi ng kahihiyan. Ang reaksyon ng publiko sa social media ay halo-halo. May mga natutuwa, may mga nagulat, at may ilan ding matindi ang pagtutol. Ang insaktong kahinatnan ng desisyong ito ay mananatiling palaisipan sa ngayon. Sa uling mga kwento, ang kasaysayan ng boxing ay palaging puno ng mga rebelde, mga anti-hero, at mga karakter na nagbibigay kulay sa sport. Ang tanong, magiging bayani ba si Casimero sa lupa ng mga disiplinado o mananatili siyang salbahe na ilalampaso ng sariling sistema? Yan ang iniwan na tanong ng Japanese media kay Casimero. Mga kakwento, sa wakas, pati itong si Naoya Inoue na current undisputed super bantamweight world champion ay umami na at sinabing sa paparating na laban ni Murodjan Akhmadaliev ngayong September 14 sa Japan, okay na raw siya na desisyon ang magiging resulta ng laban dahil para sa kanya, si Akhma ang pinakamalakas at pinakamagaling na makakalaban niya. Nako, pati si Naoya, duda na sa lakas kung mapapatumba ba niya itong si Akhma. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Ray Bustillo,
kakakwentong Cornelio Eco, kakakwentong Kalsada Moto TV, at kakakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.